Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tanbolo Tano at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? How dare you? Namutla ang buong tao sa gulat dahil sa madilim na ulan. Sa kritikal na sandali na ito, biglang nagalit si Aaron at ang kanyang kaharap na kamay. Ang napakalaking at walang katulad na kapangyarihan ay sapat na upang palamigan ang likod ng sinuman sa isang iglap. Bumangon ka na. Sa dagandong ng galit at pagangat sa kanyang palad, direktang binuksan ng Aaron ang madilim na ulan. Kasabay nito, ang Skyfire Moonwheel ay inihagis sa susunod na segundo. Habang inaatake ang madilim na ulan, lumipad siya at inatake ang apat na lalaki. Di ba yon ang sinabi mo? Hindi kayang saktan ng Skyfire Moonwheel ang apat na lalaki. Tanging si Aaron lamang ang makakasira sa depensa. Baguhin lang ang posisyon ng direkta doon, gawing atake ang depensa, gawing depensa ang atake. Hindi inaasahan ni Mingyu na biglang magkakaroon ng ganoong lakas si Dao Aaron para tapusin ang kanyang marahas na paglalakad. Sa pagmamadali, napatalbog siya ng internal force at nagsuka ng dugo. Sa orihinal, ang Aaron ay natigil, ngunit ang pag-atake ng Skyfire Moonwheel ay sunod-sunod, upang ang kanyang buong tao ay makayanan lamang ito at ito ay mahirap na makalabas ng ilang sandali. Apat na bata, walang matutunan. Matuto kang maging puppet at pag-aralin ka para sa iyong mga magulang. Pumasok na ang Aaron sa 4-boy formation. Dahil hindi perpekto ang epekto ng Skyfire Moonwheel, gumawa lang ng malaking conversion ang Aaron. Ang sikreto ng langit kasama ang nagbabagang katahimikan, bigyan mo ako ng kamao sa karne. Kahit na ang apat na lalaki ay malakas, kakaiba at walang ekspresyon, halatang wala sila kay Shangon Aaron, isang mas malupit at mabangis na lalaki. Ilang round pa lang, direktang tinamaan ng kaliwang kamao at kanang binti ni Aaron ang apat na lalaki. Gayunpaman, kakaibang sabihin na ang mga batang ito ay tila hindi alam ang sakit. Paano sila makakapag-regroup ng napakabilis pagkatapos mabugbog? Wala ba silang malay? Sumimangot si Aaron. Bagamat ang apat na lalaki ay tila walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao, kitang-kita na ang kanilang mga mata ay malamig ngunit walang Diyos, at ang kanilang balat ay puti ng nyebe ngunit walang dugo. Ang lahat ng ito ay tila nagpapakita na ang hula ni Aaron ay totoo. Para silang mga naglalakad na bangkay na minamanipula ng madilim na ulan. Nang bumagsak ang mga salita, direktang ginamit ng Aaron ang makalangit na mata. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang may mga butil ng tubig na nakasabit sa manipis na linya sa ulo ng apat na lalaki. Kung hindi ito nakikita ng makalangit na mata, halos mahirap para sa ordinaryong mata na makita ang kabangas na ito. Minggayo, magkaiba tayo ng posisyon at may kanya-kanyang lakad. Pero kung gagamitin mo itong mga menor de edad na manika para sanayin ito ng may kasamaang kasanayan, hindi ba sasakit ang konsensya mo? Malamig na saway ni Aaron. Ang madilim na mukha ng ulan ay lumubog. Aaron, mind my business. Nang bumagsak ang mga salita, direktang tumama ang madilim na bilog ng ulan sa Aaron. Binago mo talaga ako. Uminom si Aaron sa parehong malamig na boses at direktang binuksan ang balbula. Matapos ang napakalaking puwersa ng chi ay direktang yumanig pabalik sa apat na lalaki, galit ding inatake ng Aaron ang madilim na ulan. Sa kanyang galit, pula at itim ang mga mata ni Aaron. Walang komplikadong gawain, pabayaan ang mga kalabisan na aksyon. Direktang magtipon sa isang suntok, magsunog ng katahimikan at idagdag ang iyong sarili sa katawan at sumabog sa madilim na ulan. Puno ng hiya at galit ang buong katawan. Minggayo, alam kong nadagdagan mo bigla ang cultivation mo dahil sa isang bagay, pero gusto mo akong ipaglaban. You are not qualified enough. Malamig na sabi ni Aaron.
Nanlaban si Mingyu at sinabing, kung ikaw ay nasa iyong kapanahunan, sumasang-ayon ako sa iyo. Ngunit Aaron, pagkatapos ng napakahabang matinding labanan, gaano kalaki ang tunay na galit mo? Hindi ako tanga, Siyempre hindi ka tanga, napakatalino mo. Aaron sneered, pero nakarinig ka na ba ng isang pangungusap? Anong sabi mo? Ang karunungan ay napagkakamalan ng karunungan. Malamig na ngumiti si Aaron. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kung hindi ikaw ang nag-uutos sa kanila sa pagkakataong ito, ngunit ikaw Shijun, isang mapusok at magagalitin na tanga, kung tungkol sa kasalukuyan mong paghahanda, wala talaga akong paraan para kunin kita, pero sayang naman at masyado kang maingat at gusto mo akong alagaan, this just gives me enough breathing time, Mingyu, you've lost, ang tagal ng paghinga, natigilan si Mingyu, kailan kita binigyan ng pagkakataong huminga? 3 araw na iyon, ngumiti ng malumanay si Aaron, 2 tao ang sabay na umatake at nagbanggaan. Storytelling channel sa YouTube. 3 araw. Ang madilim na ulan ay bamulong at tumugon. Ang liwanag ng kamag-anak na pagsabog ng pag-atake ay nagpapaliwanag din sa napakarilag na mukha ni Ming gayon na may walang katapusang pagdududa. Boom! Pagsabog. Isang tao sa Fangfo ang nagpasabog ng 2 malalaking katumbas na bomba sa himpapawid ng sabay. Ang mga alon ng hangin ay bumagyo at nakakalat sa buong kalangitan. 10,000 tao ang nahulog sa malalaking alon ng hangin. Ang mga pier ng bato na tumitimbang ng libu-libong kilo sa harap ng bulwagan ay gamulong parang mga piraso ng papel sa hangin, hindi banggitin ang mga nasa lupa. Ang mga eksperto ay hindi pa rin kumikibo bilang isang bundok ng swerte. Bagamat kayang lumaban ng may swerte ang mga elite na sundalo, hindi nila nakayanan ang napakalakas na pagsabog na alon. Nang sunod-sunod silang masabugan, kinailangan nilang huminto sa pag-aaway at hawakan ng mahigpit ang isa't isa. Noon lang sila nakapagbuli sa malakas na hangin, buti na lang at hindi sila natangay sa malawak na lugar. Sa tabi ni Zhu Yanshua, ilang commander din ang mabilis na nagsanib kamay upang iset up ang hangganan para protektahan si Zhu Yanshua. Ngunit kahit na may hangganan, umiihip pa rin ang napakalaking hangin, at maraming eksperto ang umatras ng 4 o 5 hakbang sa pagitan ng paglaban. Nagsanib kamay din ang mga eksperto sa puti upang suportahan ang hadlang. Bahagyang yumoko ang kanilang mga katawan at lumaban sa kanilang buhay. Ang babaeng pinuno ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pinoprotektahan din siya ng ilang mga tagasunod upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Bang! At ang mga hindi protektadong gusali ay ganap na nasira sa sandaling ito. Ang mga rehas na bato ay diretsyong hinayla pataas, ang mga ambi ay nabaligtad, ang mga glazed na tile ay pinagsama, at maging ang mga kalapit na bahay sa labas ng bahay ng master ng lungsod ay hindi pinalad. Kahit na malayo ito sa pagsabog, ang pagsasama-sama ng gusali ay mas mababa kaysa sa City Hall. Sa matinding pag-atake ng hangin at alon, ang malaking bilang ng mga bahay ay direktang inilabas na parang nakaranas ng sobrang bagyo. Ang isang malaking bahagi ng bahay ay direktang nawasak sa lugar. Sumilip ang ilang pusa sa mga taong nag-aaway sa labas sa kalagitnaan ng gabi at napilitang magmukhang tanga sa lugar. Sulit na panoorin ang excitement at pagtilamsik ng dugo. Masyadong maraming makita ang kalahati ng iyong bahay. Ang punto ay, walang paraan upang mga tuwiran. Para sa mga nasa malayo, bagamat nakaligtas ang bahay, ang kanilang mga mata ay palaging hindi makatakas sa kalamidad na ito. Ang puting liwanag na ginawa ng pagsabog ay halos parang isang flash. Ang instant na liwanag ay halos gawing liwanag at puti ang buong gabi. At ang ganitong uri ng light white flash, ang pinsala sa mga mata ay halos isang hindi maibabalik na malaking halaga ng pinsala. Para sa mga ordinaryong tao, sa ilalim ng isang flash, ang pagkabulag ay halos hindi maiiwasan, at karamihan sa kanila ay permanenteng pagkabulag. Sa kabutihang palad, ito ay isang mundo ng lahat ng direksyon, isang mundo kung saan lahat ay maaaring magsanay. Kahit na ang pinakakaraniwang residente ay higit na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit gayunpaman, karamihan sa mga residente ay nakadama pa rin ng baha ng mga bituin sa kanilang mga mata, at ang mga luha ay nahulog mula sa kanilang mga mata nang hindi namamalayan. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, bulag na sila tulad ng dati. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unti nilang nabawi ang kanilang paningin. Bagaman ang karamihan sa mga tao sa larangan ng digmaan ay may mas mahusay na paglilinang kaysa sa mga residenteng iyon,
wala silang makita sa paligid kahit sandali dahil sila ay masyadong malapit. Ngunit, nang unti-unti na silang nakikibagay sa kanilang paligid at nagsimulang bumawi ang kanilang paningin, tumangala sila sa langit, ngunit bigla silang huminto ng isa-isa. Sa kalagitnaan ng hangin, sina Aaron at Mingyu ay nagbanggaan pa rin ng kanilang mga kamao, at bawat isa sa kanila ay nagpapakita rin ng takbo ng pag-atake. Mukhang baliw pa rin ang laban nila sa isa't isa. Ang isang grupo ng mga tao ay nanonood, naghihintay, umaasa, at kahit na tahimik na nagpapagatong. Lahat sila ay naghihintay sa pag-atake ng Jedi. Sino ang mas magaling? Naiintindihan din nilang lahat na ang suntok na ito ay hindi lamang nauugnay sa kanilang personal na pagkatalo at panalo, ngunit makakaapekto rin sa pagkatalo at panalo ng buong digmaan. Biglang, sa oras na ito, dalawang tao sa langit ang biglang gumalaw. Bahagyang umangat ang bibig ni Aaron, at direktang dumaloy ang daloy ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nang makita ang eksenang ito, ang mga taong naruroon ay ganap na nahahati sa dalawang kampo. Sa isang banda, nag-aalala sila tungkol sa Aaron, ngunit sa kabilang banda, proud sila sa oras na ito. Kung titingnan ang pinsala ni Aaron, halatang natalo ang Aaron. Sa ikatlong araw ng aking opisyal na bakasyon, aaminin kong minamaliit kita. Kung minamaliit ko ang kalaban sa larangan ng digmaan, kailangan kong magbayad ng mabigat na halaga. Pinarusahan ako. Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, at mas maraming dugo ang bumuhos sa kanyang bibig. Ngunit kahit na ganoon, ang Aaron sa oras na ito ay walang anumang sakit, ngunit ang buong tao ay nakangiti ng madilim. Siya, ano ang kanyang tinatawanan? Nagtataka ang ilang tao. Ang ilang mga tao ay hindi maintindihan. Mas maraming tao ang nalilito. Ano ang nakakatawa sa mga namamatay na tao? Tanga ba si Aaron? Oo. Kahit siya mismo ay umamin na siya ay nagbayad ng mabigat na halaga dahil hinamak niya ang kalaban. Namamatay siya at tumatawa pa. Nakakatawa talaga itong silly ratio. Gusto ko pa rin mukha kapag namatay ako. Lakas pa rin. Isang grupo ng mga tao ang nagtuturo at nagbulungan, ngunit sila ay puno ng pangungutya. Sa oras na ito, may tumayo din at nagsabi ng patas na salita, "Ikaw, huwag kang masyadong makamandag at mag-ipon ng kabutihan." Ano ang problema ng isang taong malapit ng mamatay? Patay na ang lahat. Mas mabuti pang tumawa kaysa umiyak. Panipi. Kahit na ito ay panghihikayat, ito ay talagang kabalintunaan. Paglabas na ito, may nag-echo agad at nagsabing, "Ang sabi ko, natatalo ang mga tao at bawal ngumiti. It shows that we going too far." Ang pangungutya ay nabibilang sa panlilibak, at ang biro ay nabibilang sa biro. Sa katunayan, ang Aaron ay maaaring magpatuloy hanggang ngayon. Ito ay malinaw na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Bagamat siya ay isang kaaway, siya ay dapat magbigay pugay sa gayong kaaway. Huwag mong sabihin gusto niya para tumawa sa oras na ito, kahit na mayroon siyang ibang mga kinakailangan, dapat nating matugunan ang mga ito. Maraming tao ang tumango, at ang kanilang mga salita ay talagang makatwiran. Isang himala ang dalhin ito hanggang ngayon, matalo ka man o manalo. Sa gilid ng lalaking nakaputi, ilang katulong ang lumayo kasabay ng pag-angat ng panganib, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin kumikibo ang babaeng nakaputi. Nakatingin lang siya sa isang lalaki at isang babae sa gitna ng hangin at parang nahuhulog sa isang mapurol na estado. Ubo. Sa mahinang ubo ng attendant, tuluyang naka-recover ang babaeng nakaputi sa oras na ito. Mukhang hindi maganda. Bamulong ang attendant, "I think we should leave fast." Oo, maraming tao sa kabilang panig. Bagamat ang kalidad ng aming mga eksperto ay malayong mas mahusay kaysa sa kanila, lagi naming hindi kayang talunin ang apat na kamay gamit ang dalawang kamao. Ngayon ang Aaron ay ganap na natalo, at hindi na kailangan para kumuha tayo ng mga hindi kinakailangang panganib. Mula sa antas ng tactical, ito ay totoo. Sa katunayan, upang mailigtas ang Aaron, seryoso nilang nilabag ang kanilang orihinal na intensyon at kaayusan, na isang malaking pagkakamali mismo. Ngayon, kung maging ang mga taong maliligtas ay tuluyang matalo, walang kabuluhan ang manatili dito. Bamulong ang pinunong nakaputi at sinabing, "Sa tingin mo talo siya." Sayang. Nang hindi na hinintay na sumagot ang attendant, palihim na siyang napabuntong hininga. Sa katunayan, hanggat nakikita ito ng isang tanga, paano niya ito hindi makikita? Ngunit,
Sa napakalaking panganib, kahit na laban sa orihinal na pagkakasunod-sunod, ano ang plano? Hindi ba ito ang pag-asa na ang Aaron ay mailigtas? Hindi lang ba, sa kasamaang palad, ito ay isang panaginip lamang. Mahirap tanggapin ang realidad ng panandalian. Withdraw. I'm afraid there's no chance if it's later. Ang entourage ay huminga rin ng walang magawa, ngayon ay hindi na sila dapat magkaroon ng pagkakataon at oras upang mahanap ang ating problema. Tumanggo ang babaeng nakaputi, ngayon ito ang tanging pagpipilian na wala siyang pagpipilian. Kung magpapatuloy ang pagkapatas, kapag ganap ng kontrolado ng kabilang partido ang sitwasyon, halos imposible nang sumama sa kanilang mga tropa. Bueno, sabihin sa lahat na huminto sa pakikipaglaban at magsimulang umatras. Bulong ng pinunong nakaputi, nang bumagsak ang mga salita, ilang mga katulong ang paulit-ulit na tumanggo. Ilan sa kanila ang sumabay sa pinunong nakaputi upang umatras muna, habang ang ibang mga katulong ay pumulot ng maliit na sipol at hinaypan ang mga tao. Pagkaraan ng maikling panahon, ang mga ekspertong nakasuot ng puti ay mabilis na nakabawi, at pagkatapos ay nagmamadaling sumunod sa pinuno sa maayos na paraan. Nang makitang aatras na ang kabilang partido, maraming commander ang nagmamadaling tumingin kay Zhou Yanshua. Tumingin si Zhou Yanshua, kapag aalis na ako sa lungsod, isa ba itong tea house? Halika kung kailan mo gusto, ibaba mo ito para sa akin. Magkakaisa na sana ang mga commander, ngunit sa oras na ito, may puff sa hangin, at nagmadali silang bumalik. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!